channeling your energy. Taurus, kung napadaan ka sa reading na to, huminto ka muna. Kahit ilang segundo lamang, pakiramdam ko hindi aksidente na nandito ka ngayon. May isang napakalakas na energy ang lumalabas para sa mga Taurus ngayong July 2026. May isang bagay na matagal mong hindi maintindihan at ngayong buwan, unti-unti nang mabubunyag ang katotohanan. Habang ginagawa ko ang reading na to, may paulit-ulit na mensaheng pumapasok sa intuition ko. Hindi na siya katulad ng dati. May Taurus na pagod ng umasa, pagod ng maghintay, pagod ng laging umiintindi. At ang mas nakakagulat, may nakikita akong pagtatapos ng isang mahabang cycle sa buhay mo. Hindi ito pagtatapos para mawalan ka. Ito ay pagtatapos upang magkaroon ng spasyo ang isang mas magandang simula. Kung matagal kang nagtanong or nagtatanong, kailan ba ako makakahinga? Kailan ba ako magiging maayos ang lahat? Pakiramdam ko, July ang magiging simula ng pagbabago. Hindi lahat mangyayari ng isang araw, pero may unang pintong bubukas. At kapag bumukas yon, may isip mo, kaya pala hindi ibinigay agad. Kung nag-resonate ang reading na to, kunin mo ang mensahe. Kung hindi naman, hayaan nating makarating ito sa taong tunay na nangangailangan. Hello beautiful souls! Ako nga pala si Astro Luna Quest. Maligayang pagdating sa ating July 2026 July reading para sa Taurus, Sun, Moon at Rising. Bago tayo magsimula, tawagin muna natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine source at ang pinakamataas na liwanag. Naway gabayan nila ang reading na ito upang ang bawat mensaheng matatanggap natin ay naayon lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Taurus na nanonood. Huminga tayo ng malalim, hayaan nating kumalma ang isip. Buksan natin ang ating puso at tanggapin lamang ang mga mensaheng inilaan para sa atin. Isa ring paalala, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung gusto ninyo mag-personal reading, kayo po ang unang magme-message sa akin. Maging mapanuri sa mga poster accounts na ginagamit ang aking pangalan at larawan. At ngayon, simulan na natin ang reading. Taurus, habang tinitingnan ko ang energy mo, may isang salitang paulit-ulit na lumalabas. Release, pakawalan. Pakiramdam ko, maraming Taurus ang matagal nang may dinadalang bigat. Hindi ito basta simpleng problema. Ito ay emotional weight na unti-unting nakakapagpabago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili. May Taurus dito na dati ay napakasaya, palangiti, palatawa, mahilig makipag-usap. Pero nitong mga nakaraang buwan, mas pinili mong manahimik. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil napagod ka ng paulit-ulit na hindi maintindihan. May nakikita rin akong Taurus na sobrang daming responsibility. Ikaw ang inaasahan sa bahay, ikaw ang inaasahan sa trabaho, ikaw ang inaasahan ng pamilya. Pero sino ang masasandalan mo kapag ikaw naman ang napapagod? Ito ang tanong ng universe ngayong July. Kailan mo hahayaan ang ibang tao na tulungan ka rin? Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Hindi ka isinilang upang maging tagapagligtas ng lahat. May isa pa akong napapansin, pakiramdam ko may Taurus dito na matagal nang may kutob. May nararamdaman kang kakaiba tungkol sa isang tao, maaaring sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan o isang taong malapit sa puso mo. Matagal mo nang nararamdaman na may hindi sinasabi pero lagi mong pinipili na huwag pansinin. At ngayon July, nako, unti-unti nang magiging malinaw ang lahat. May mga maskarang mahuhulog.
At nababasa ko may mga taong magpapakita ng tunay nilang ugali. At kahit masakit sa umpisa, mas gugustuhin mong malaman ang totoo kaysa manatiling nililin lang. May energy rin ng paglayo, hindi ito paglayo dahil galit ka. Ito ay paglayo dahil pinipili mo na ang kapayapaan. Napapansin ko rin mas nagiging mapili ka na ngayon. Hindi na tulad noon na lahat ay binibigyan mo ng access sa buhay mo. Ngayon, may iniingatan mo na ang sarili mo. At alam mo ba, hindi yun pagiging suplado or suplada, hindi yun pagiging masama. Iyan ay tanda ng maturity. Natututo ka ng piliin kung sino ang karapat dapat sa oras, tiwala at pagmamahal mo. May isang Taurus na nanonood ngayon na pakiramdam niya parang nawawala na ang direksyon niya. Kung ikaw yon, gusto kong tumingin ka sa sarili mo. Balikan mo ang mga pagsubok na nalampasan mo. Hindi ka nakarating hanggang dito nang wala kang dahilan. Marami ka nang nalampasan na akala mo noon ay hindi mo kakayanin at nalampasan mo yun. Kaya wag mong maliitin ang lakas ng nasa loob mo. May napakaganda ring energy ng paghilom. Hindi ibig sabihin na wala ka ng sugat ha. Ang ibig sabihin nito, hindi ka na kontrolado ng sugat mo. Hindi na ito ang nagdidikta kung paano ka mabubuhay. Unti-unti mo nang binabalik ang kapangyarihan mo. May ilan ding Taurus na magsisimula magkaroon ng bagong confidence. Hindi ito yung confidence na maingay, ito yung tahimik. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Dahil alam mo na kung sino ka at sapat na yon, habang papalapit ang kalagitnaan ng July, may pakiramdam akong unti-unti nang gumagaan ng energy. Parang may mabigat na pintuan na matagal mong tinutulak at ngayon may mararamdaman kang kaunting pagkalaw. Hindi pa ito ang buong breakthrough pero ito ang magiging unang senyales. Kaya kung may pagkakataong gusto mo nang sumuko, wag muna. Dahil mas malapit ka na sa pagbabago kaysa sa iniisip mo. At ito ang huling mensahe ng Energy Center. Taurus, hindi lahat ng nawawala ay pagkawala. May mga tao na kailangang umalis upang magkaroon ng espasyo ang mga taong tunay na para sa'yo. May mga plano na kailangang mabago upang maituro ka sa mas magandang direksyon. At may mga panahong tahimik ang universe, hindi dahil pinabayaan ka nito, kundi dahil tinuturuan ka nitong magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Ngayong July, mas piliin mong maging payapa kaysa laging tama. Mas piliin mong protektahan ang iyong energy kaysa subukang mapasaya ang lahat. At higit sa lahat, magtiwala ka dahil ang chapter na papasukan mo ay ibang-iba na sa chapter na iniiwan mo. Taurus, ngayon naman tingnan natin ang energy ng kalusugan. Gaya ng lagi kong paalala, ang reading na to ay spiritual guidance lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor. Kung mayroon kang sintomas na matagal na lumalala or nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na gawain, mas mabuting magpatingin sa isang lisensyadong healthcare professional. Habang kumokonekta ako sa energy mo, may ilang bahagi ng katawan na tila umihingi ng pansin. Una ay ang lalamunan at leeg. Bilang Taurus, madalas na lumalabas sa readings ang energy na bahaging ito, lalo na kapag marami kang gustong sabihin ngunit pinipili mong manahimik. May ilan sa inyo na maaring makaranas ng paninikip ng leeg, stiff neck, sore throat o paulit-ulit na pananakit ng batok. Hindi ito nangangahulugang lahat ay magkakaroon nito. Isa lamang itong energy na lumalabas sa reading. Napakalakas din ng energy sa balikat. Pakiramdam ko maraming Taurus ang literal at
at emotional na may pasan sa balikat. Responsibility, problema, pamilya, trabaho at minsan mga problemang hindi naman talaga sa'yo. Kung napapansin mong madalas sumasakit ang balikat o upper back mo, tanungin mo rin ang sarili mo. Ano ba ang matagal ko nang binubuhat na dapat ko nang bitawan? May lumalabas ding energy sa tiyan at digestive system. May mga Taurus na nakakalimutan kumain sa tamang oras. May iba namang stress eating ang nagiging coping mechanism. Kapag mabigat ang isip, mas napapadalas ang pagkain ng matatamis o comfort food. Kung ikaw to, subukan mong maging mas maingat ngayong July. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Magsimula ka lamang sa maliit na hakbang. Mas maraming tubig, mas maraming gulay, mas maayos na tulog, may energy rin sa lower back at hips. Kung matagal kang nakaupo o opisina, laging nagmamaneho o mabigat ang trabaho, bigyan mo ng oras ang katawan mo para makapag-unat. Kahit 10 minutong stretching sa umaga ay malaking tulong na. Isa pa sa napakalakas na lumalabas ay ang mental fatigue. Hindi ito simpleng pagod. Ito yung pakiramdam na kahit buong araw kang walang ginagawa, parang ubos na ubos pa rin ang energy mo. At ito ang paalala ng universe. Hindi lahat ng pahinga ay tulog. Minsan, kailangan mo ring magpahinga sa social media, magpahinga sa drama ng ibang tao, magpahinga sa pagiging available sa lahat. Bigyan mo ng pagkakataon ng isip mo na huminga. Kapag inalagaan mo ang sarili mo ngayong July, mas magiging malinaw ang mga desisyong kailangan mong gawin. Taurus, ito ang bahagi ng reading kung saan nakikita natin ang mga hamon. At habang tinitingnan ko ang energy mo, hindi ko nakikita ang malaking problema. Mas nakikita ko ang maraming maliliit na bagay na sabay-sabay na nangyayari. Parang isang araw may problema sa trabaho, kinabukasan may usapin sa pamilya, pagkatapos may concern sa pera, tapos may emotional issue pa. Hindi naman lahat mabigat, pero kapag pinagsama-sama, doon ka napapagod. May isa pa akong napapansin, may Taurus dito na matagal nang nag-a-adjust para sa ibang tao. Ikaw ang laging umiintindi, ikaw ang laging nagpaparaya, ikaw ang laging unang humihingi ng tawad. Pero ngayong July, pakiramdam ko, mapapagod ka na at sasabihin mo sa sarili mo, paano naman ako? At alam mo ba, hindi masamang itanong yan dahil minsan sa sobrang pagmamahal natin sa iba, nakakalimutan na nating mahalin ang sarili natin. May lumalabas ding energy ng isang katotohanang hindi na maitatago. Maaaring may isang sitwasyon na matagal nang hindi malinaw. May mga tanong kang hindi masagot. May kutob kang hindi nawawala-wala. At ngayong July, unti-unti nang magiging malinaw ang lahat. Hindi lahat ng katotohanan ay madaling tanggapin, pero lahat ng katotohanan ay nagbibigay ng kalayaan. May isa ring Taurus na matagal nang natatakot gumawa ng desisyon, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong magsisi. Pero gusto kong sabihin ito, mas mabuti ang desisyong pinag-isipan kaysa sa desisyong paulit-ulit mong ipinagpapaliban. Minsan, ang pinakamatinding delay sa buhay ay hindi ang universe, kundi ang sarili nating takot. Ngayon naman, tingnan natin ang direksyon ng energy mo at gusto kong ngumiti ka dahil mas magaan ang nakikita ko rito. Habang papalapit ang huling bahagi ng July, parang may malaking bungtong hininga kang ilalabas. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil sa wakas, may malinaw ka ng direksyon. May mga Taurus na makakatanggap ng magandang balita, maaring tungkol sa trabaho, application,
relasyon, business, pamilya o isang personal na bagay na matagal mong ipinagdarasal. May isa ring pagkakataon na makakakilala ka ng taong magbibigay ng inspirasyon sa buhay at hindi man siya ang solusyon sa lahat ng problema mo, magiging paalala siya na hindi ka nag-iisa. May nakikita rin akong paglalakbay, hindi ito kailangang malayo, maaring simpleng out of town, bakasyon, pagbisita sa pamilya o isang lugar na matagal mo nang gustong puntahan. At ang paglalakbay na yon magbibigay sa iyo ng panibagong pananaw. Sa pagtatapos ng buwan, mas magiging matatag ka, mas magiging kalmado, at higit sa lahat, mas magiging sigurado ka sa sarili mong desisyon. Para sa mga may asawa, kung ikaw ay may asawa, ang nakikita kong energy ay healing through communication. Hindi ibig sabihin na walang problema. Meron, pero pareho na kayong handang makinig. May mga usapan tungkol sa budget, future, mga anak, responsibility, at ang magandang balita kapag naging bukas ang communication ninyo, mas malalim ang tiwala or mas lalalim ang tiwala sa isa't isa. May ilan ding magpaplano ng renovation, paglipat ng bahay o pag-iipon para sa isang malaking pangarap. Para sa mga may karelasyon, kung ikaw naman ay nasa isang relasyon, may nakikita akong panahon ng pagninilay-nilay. May ilan sa inyo ang nagtatanong, tama pa ba itong relasyon? Hindi na ba kami pareho ng direksyon? Hindi ito nangangahulugan ng hiwalayan. Mas nakikita ko na ito ay pagkakataon upang maging mas totoo kayo sa isa't isa. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo. Kung may kailangan kang marinig, sabihin mo rin. Ang pagmamahal ay hindi lamang nararamdaman, ito rin ay pinag-uusapan. Para sa single Taurus, napakaganda ng energy mo. Pero may isang kondisyon ha, bago dumating ang tamang tao, kailangan mo munang paniwalaan na karapat-dapat kang mahalin. May ilan sa inyo na dala pa rin ang sugat ng nakaraan at dahil dito nahihirapan kang magtiwala. Pero ipinapakita ng universe, hindi lahat ng taong darating ay katulad ng taong nananakit sa iyo. May possibility ng bagong connection, maaring sa trabaho, sa social gathering, sa paglalakbay, sa online o sa pamamagitan ng isang kaibigan. At ang taong ito, hindi magiging maingay ang pagdating. Unti-unti lamang, pero mararamdaman mong ligtas kang maging sarili mo. At iyon ang pinakamahalagang senyales. Taurus, ngayon naman pag-usapan natin ang career at trabaho. Habang nakatuon ako sa energy mo, napakalakas ng pakiramdam ko na may Taurus na matagal nang nagtatanong, ito na ba talaga ang trabaho para sa akin? May ilan sa inyo na matagal nang ginagawa ang parehong routine, parehong oras, parehong trabaho, parehong pagod. Pero pakiramdam mo parang wala ng excitement. Kung ikaw to, hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-resign agad. Ang pinapakita ng energy ay mas malalim pa rito, parang may bahagi ng sarili mo na matagal nang gustong lumago. May skill kang gustong matutunan, may negosyo kang gustong simulan, may passion kang matagal nang ipinagpapaliban at ngayong July, parang unti-unti kang itinutulak ng universe palabas sa comfort zone mo. Hindi para pahirapan ka, kundi para ipakita kung hanggang saan pa ang kaya mong marating. May isa ring Taurus na pakiramdam niya ay hindi siya napapansin sa trabaho. Parang ikaw ang gumagawa ng maraming trabaho pero iba ang nakakakuha ng credit. Kung ito ang nararamdaman mo,
huwag mawala ng pag-asa dahil ipinapakita ng energy na may taong tahimik na nakakapansin sa effort mo. Maaring hindi lang ito ipinapakita ngayon, ngunit darating ang tamang panahon ng recognition. May possibility ng bagong project, promotion, salary adjustment, bagong client, bagong business partnership, ngunit may paalala, huwag basta magtiwala sa mga pangakong walang malinaw na kasunduan. Basahin ang kontrata, suriin ang detalye, magtanong kung may hindi malinaw. Ang pagiging maingat ay hindi kawalan ng tiwala. Ito ay pagiging responsible. May isa pa akong napapansin. May Taurus na matagal nang gustong magsimula ng online business, content creation, freelancing o sariling negosyo. Napakaganda ng energy para dito. Hindi ibig sabihin na magiging madali agad, pero ang unang hakbang na gagawin mo ngayong July ang magiging pundasyon mo ng mas malaking tagumpay sa mga susunod na buwan. Kung ikaw naman ay naghahanap pa lamang ng trabaho, gusto kong malaman mo na hindi ka makakalimutan or hindi ka nakalimutan ng universe. Alam kong may mga Taurus na ilang buwan nang nagpapasa ng resume. Paulit-ulit na interview, paulit-ulit na paghihintay, at minsan nakakapagod ng umasa. Pero habang tinitingnan ko ang energy, may nararamdaman akong pagbabago. Ito. May email, may tawag, may interview, may referral, at ang nakakatuwa, may ilan sa inyo ang magkakaroon ng dalawang pagpipilian. Kapag nangyari yun, wag lang sweldo ang tignan, tanungin mo rin ang sarili mo, magiging masaya ba ako rito? May growth ba rito? May respeto ba sa empleyado? Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa laki ng kita. Ito rin ay tungkol sa kapayapaan ng isip. Kung may balak kang mag-aral ulit o kumuha ng certification, napakaganda ng energy para rito. Bagong kaalaman na matutunan mo ngayong taon ang maaaring maging susi sa mas magandang opportunity sa hinaharap. Kung plano mo magtrabaho o manirahan sa ibang bansa, napakalakas ng energy ng paglalakbay. May ilan sa inyo ang matagal nang naghihintay ng visa, job offer o final interview or final approval. At gusto kong sabihin ito, ang delay na nakikita ko ay hindi mukhang pagtanggi. Mas nakikita ko itong bahagi ng tamang timing. Ang mga bansang pinakamalakas ang lumalabas na energy ay Canada. Malakas ang energy para sa healthcare, skilled trades, administration, engineering at permanent residency. Australia, magandang energy para sa hospitality, construction, caregiving, education at skilled workers. New Zealand, lumalabas ang tahimik ngunit matatag na energy para sa long-term settlement. Japan, malakas ang possibility para sa caregiving, manufacturing, hospitality at technical work. Singapore para sa corporate careers, finance, logistics at customer service. United Arab Emirates, lumalabas ang energy para sa aviation, healthcare, luxury hospitality, management at sales. May ilan ding nakakakuha ng energy mula sa Germany, Ireland at United Kingdom. Kung ikaw ay nasa proseso ng application, patuloy lamang sa paghahanda. Ayusin ang documents, palakasin ang skills at huwag mawalan ng pag-asa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pera. Taurus, napansin ko na nitong mga nakaraang buwan, parang mas maraming lumabas kaysa pumasok. May hindi inaasahang gastusin, may obligasyon sa pamilya, may bayarin, may investment na hindi agad bumalik, at may mga pagkakataong napatanong ka na, kailan kaya ako makakahinga? Pero habang lumalalim ang reading, unti-unti kong nakikitang bumabawi ang energy. Hindi ito mukhang instant jackpot. Mas gusto ng universe na bigyan ka ng stable at pangmatagalang kasaganahan. Meron pa. May bagong source of income para sa ilan. May sideline, may commission, may bonus, may bagong client, may business opportunity. At para sa content creators, lumalakas ang energy ng audience growth. May mas maraming makakakita sa ginagawa mo, mas maraming engagement at mas maraming opportunity kung magiging consistent ka. Ngunit may warning
Warning, may nakikita akong malaking temptation na gumastos agad kapag dumating ang pera. Baka gusto mong bumili ng bagay na matagal mo nang gusto at wala namang masama roon. Pero ang paalala ng universe, unahin ng financial security. Magtabi ng emergency fund, bayaran ang mahalagang obligasyon at kung may natira, saka mo i-reward ang sarili mo. Isa pang message, may isang tao na maaaring lumapit sa iyo para manghiram ng pera o humingi ng tulong. Bago ka magdesisyon, pakinggan mo ang intuition mo. Hindi lahat ng pagtulong ay kailangang pera at hindi lahat ng humingi ay tunay na nangangailangan. Taurus, bago tayo pumasok sa huling bahagi ng reading, ito ang gustong ipaalala ng universe. Hindi mo kailangang kontrolin ng lahat. May mga bagay na hindi mo hawak, may mga taong pipili ng sarili nilang landas, may mga sitwasyong mangyayari kahit anong pag-iingat mo. At ayos lang yun. Ang hawak mo ay kung paano ka tutugon. Paano ka magmamahal, paano ka babangon, paano ka magpapatuloy. At habang papalapit ang pagtatapos ng July, mas mararamdaman mong unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan sa puso mo. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil mas matatag ka na kaysa dati at iyon ang pinakamalaking tagumpay. Taurus, ito ang unang wisdom message na lumabas para sa'yo. Mending. Napakaganda ng mensaheng ito. Habang tinitignan ko ang energy mo, pakiramdam ko ang July ay hindi lamang tungkol sa pag-abante. Ito rin ay tungkol sa paghilom. May mga sugat na matagal mo nang dinadala. Hindi ito laging nakikita ng ibang tao. Ngumingiti ka, nakakapagtrabaho ka, nagagawa mo pa rin ang mga responsibility mo, pero may bahagi ng puso mo na tahimik nang nasasaktan. May ilan sa inyo ang nasaktan dahil sa relasyon, may ilan dahil sa pamilya, may ilan dahil sa pagkakaibigan, at mayroon ding nasaktan dahil sa mga pangarap na hindi natuloy. Ang gustong ipaalala ng universe, hindi ka nag-heal para bumalik sa dati, nag-heal ka para maging mas matatag kaysa dati. Napakalaking pagkakaiba nun. Minsan kasi gusto nating bumalik sa dating tayo, pero ang totoo, hindi na tayo ang dating tayo. Mas marami na tayong alam, mas marami na tayong natutunan, mas malinaw na ang ating boundaries, mas alam na natin kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan. May nakikita rin akong possibility ng reconciliation para sa ilan. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng dating relasyon ay babalik. Ang nakikita ko ay pagkakaroon ng closure. May pag-uusap na matagal nang hindi nangyari, may paghingi ng tawad, may pagpapatawad, at para sa ilan, ang closure ay hindi manggagaling sa ibang tao. Manggagaling ito sa sarili mo. Darating ang araw na sasabihin mo, sapat na. Hindi ko na kailangang dalhin ang sakit na to. At iyon ang magiging tunay mong paglaya. Isa pa sa napakalinaw na message na card na to, kung may alitan sa pamilya, may possibility ng unti-unting paghilom, hindi man agad-agad, pero may taong gagawa ng unang hakbang. At kung ikaw ang gagawa ng unang hakbang, gawin mo lamang kung hindi nito isasakripisyo ang iyong sariling kapayapaan. Tandaan mo, ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang papayagan mong saktan ka muli. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa sarili mong puso. At ang huling wisdom message, at gusto kong pakinggan mo ito ng mabuti. Chaos and conflict. Kapag naririnig natin ang salitang chaos, iniisip natin agad na may masamang mangyayari. Pero habang nararamdaman ko ang energy mo, hindi yon ang ibig sabihin nito. May mga bagay lang talagang kailangang gumalaw. May mga sitwasyong kailangang mabasag. May mga paniniwalang kailangang baguhin upang magkaroon ng espasyo ang mas magandang buhay. May Taurus dito na matagal nang nagsusuot ng maskara. Hindi dahil gusto mong magsinungaling, kundi dahil gusto mong protektahan ang sarili mo. Lagi mong sinasabi, ayos lang ako, kaya ko pa. Wala lang yun.
Pero sa loob-loob mo, pagod ka na. At gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang umamin na nahirapan ka. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Isa rin sa nakikita kong energy ay may katotohanang lalabas. Hindi ko masasabi kung tungkol saan, maaring tungkol sa trabaho, relasyon, pamilya, negosyo o isang taong matagal mo nang pinagdududahan. Ngunit kapag nalaman mo ang katotohanan yan, huwag agad mag-react. Huminga ka muna. Bigyan mo ng panahon ng sarili mong iproseso ang lahat dahil minsan ang unang emosyon ay hindi ang pinakamagandang batayan ng desisyon. May isa pa akong gustong sabihin, kung may taong umaalis sa buhay mo ngayong July, huwag mong habulin. Kung may pintong nagsasara, huwag mong piliting buksan. May mga bagay na kailangang matapos upang makapasok ang mga bagay na tunay na para sa'yo. At tandaan mo to, hindi ka sinusubok ng universe para pahirapan ka. Inihahanda ka nito para sa buhay na matagal mo nang pinagdarasal. Taurus, habang isinasara ko ang reading na to, may napakalakas na mensaheng gusto kong iwan sa'yo. Hindi ka na ang taong naging dahilan ng pagdurusa mo noon. Mas matatag ka na, mas maingat, mas marunong pumili, mas marunong maghintay, at higit sa lahat, mas marunong nang mahalin ang sarili. Ngayong July 2026, hindi ko nakikitang magiging perpekto ang lahat, pero nakikita kong magiging mas malinaw ang lahat. May mga tanong na masasagot, may mga taong aalis, may mga bagong taong darating. May mga opportunity na bubukas at may mga panalangin na unti-unting sasagutin. Kapag may nangyaring hindi mo inaasahan, huwag agad isipin na malas yun. Tanungin mo sa sarili mo, ano kaya ang gustong ituro sa akin ng sitwasyong to? Dahil madalas, ang pinakamalaking pagpapala ay dumarating na nakabalot sa anyo ng pagbabago. Kung umabot ka hanggang sa bahaging ito ng reading, maraming salamat sa pagbibigay ng iyong oras at tiwala. Umaasa akong may mensaheng tumimo sa iyong puso, at kung mayroon mang isang bagay na nais kong maalala mo pagkatapos ng reading na to, ito yun. Hindi ka nag-iisa. Kahit minsan ay tahimik ang paligid, kahit minsan ay parang walang nangyayari, may mga bagay na inaayos ang universe para sa'yo na hindi mo pa nakikita. Kung nag-resonate ang reading na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Astro Luna Quest, i-click ang notification bell upang hindi mo mamiss ang mga susunod nating zodiac readings. At kung may kilala kang Taurus, Sun, Moon, or Rising, i-share mo rin sa kanya ang video na to. Baka ito ang mensaheng hinihintay niyang marinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli, love and light.